may isang pamilyang Amerikano na may 3 anak na babae. Si Olivia, ang panganay, ay isang perfectionist. Si Sarah, ang pangalawa, ay isang malayang kaluluwa. At si Emma, ang bunso, ay isang lohikal at praktikal na international lawyer. Ngunit heto ang isang pambihirang kuwento kung paano ang 3 magkakapatid ay umibig lahat sa mga lalaking Pilipino at nanirahan sa Pilipinas. Maging si Emma, na ang unang layunin ay pigilan ang kanyang kapatid, ay natagpuan din ang kanyang tadhana sa Pilipinas. Ano nga bang hiwaga mayroon ang Pilipinas na bumihag sa puso ng 3 Amerikanang ito? Ang inyong subscription, like, at notification ay malaking tulong sa akin. Ako si Emma. Nagtatrabaho ako bilang isang international lawyer sa isang global law firm na Kimson Partners na matatagpuan malapit sa Times Square sa Midtown, Manhattan, New York. Ang aking opisina ay nasa 32 palapag ng isang 42 palapag na gusali at ang tanawin ng New York skyline mula sa aking bintana ang aking araw-araw na realidad. Naging panata ko na ang gumising ng 5:30 ng umaga, mag-ehersisyo ng 1 oras at kalahati sa Equinox Fitness Club sa Upper East Side ng Manhattan at dumating sa opisina eksaktong 8 ng umaga. Kahit sa oras ng tanghalian, mayroon akong mga business meeting at hinding-hindi ako umuuwi bago mag-9 ng gabi. Ang maging partner sa law firm bago mag-30 iyan ang nag-iisang layunin ng aking buhay. 7 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanyang ito matapos makapagtapos sa Harvard Law School at makuha ang aking lisensya sa New York Bar. Tinatawag ako ng aking mga kasamahan na workaholic dahil sa sobrang pagtuon ko sa trabaho. Ang aking apartment ay isang studio unit sa Upper West Side ng Manhattan, isang maliit na espasyo kung saan magkadikit ang kwarto at sala. Ngunit para sa akin, isa lamang itong tulugan, kaya hindi mahalaga ang laki nito. Ang aking refrigerador ay laging naglalaman lamang ng salad at protein shake. Ang mga mainit na pagkain ay karaniwan kong binibili sa isang deli malapit sa opisina. Nakipag-date ako sa ilang lalaki mula sa legal field, ngunit lahat sila ay katulad kong abala sa trabaho o kaya'y nai-intimidate sa aking pagiging palaban. Sa totoo lang, iniiwasan ko ring masangkot ng malalim sa isang relasyon sa takot na maging hadlang ito sa aking karera. Galing ito sa aking pangalawang kapatid, si Sarah, na nasa Pilipinas. Tiningnan ko ang oras, 10 ng gabi sa New York, na ibig sabihin ay 11 ng umaga sa Pilipinas. Emma, ikakasal na ako sa isang Pilipino. Ang boses ni Sarah sa kabilang linya ay puno ng kagalakan at kaligayahan, higit pa sa dati. Ngunit hindi ako makapaniwala. 3 buwan pa lang siya sa Pilipinas, at ngayon, kasal na agad? Sarah, mag-isip ka nga. Sino ka ba para bigla na lang magpakasal matapos maglakbay ng walang plano? Emma, hindi mo maiintindihan. Pero ang pag-ibig ay hindi napaplano. Nakilala ko si Paolo, isang napakabuting tao. Pakiramdam ko, maipagkakatiwala ko sa kanya ang buong buhay ko. Sumasakit ang ulo ko habang pinakikinggan ang kapatid ko. Si Sarah ay likas na espontanyo, ngunit 3 beses siyang nagpalit ng kurso sa kolehiyo at sumubok ng iba't ibang trabaho bago tuluyang naging isang freelance graphic designer. At ngayon, gusto niyang baguhin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapakasal. Sarah, pag-isipan mo ng mabuti. Gaano mo na ba siya kakilala? 3 buwan. 3 buwan lang iyon. At hindi mo pa alam ang kultura ng Pilipinas. Emma, palagi kang ganyan. Lahat sinusubukan mong lutasin sa pamamagitan ng kalkulasyon. Pero ang puso ng tao ay hindi isang mathematical formula. Nang makilala ko si Paulo, doon ko nalaman kung gaano pala kawalang saysay ang buhay ko noon. Ang boses ni Sarah ay puno ng kumpiyansa at hindi ko siya maintindihan. Para sa akin, ang pag-ibig ay isang di makatwiran at di lohikal na damdamin. Naniniwala ako na ang kasal ay dapat isang makatwirang desisyon na batay sa masusing pagsasaalang-alang sa background, mga pinahahalagahan, at mga plano sa hinaharap ng bawat isa. Ngunit ang aking kapatid ay umibig sa isang Pilipino sa loob lamang ng ilang buwan at nagpa siya ng magpakasal, hindi ko ito matanggap. Lalo na't 5 taon na ang nakalipas mula nang lumipat din ang aming panganay na si Olivia sa Pilipinas upang manirahan doon.
hindi ako makapaniwalang maging si Sarah ay gagawin ang parehong desisyon. Agad akong naghanap ng flight sa internet. Mayroong isang flight sa susunod na Biyernes ng gabi. Karaniwan, magdadalawang isip akong magbakasyon dahil sa trabaho, ngunit iba ngayon. Ang tanging nasa isip ko ay kailangan kong kumbinsihin si Sarah at iuwi siya. Hindi ko alam kung anong maling akala ang pumasok sa isip niya sa isang banyagang bansa tulad ng Pilipinas, ngunit kailangan kong pumunta roon upang ipakita sa kanya ang katotohanan. Marahil ay nahulog siya sa isang romantikong pantasya tungkol sa Pilipinas o baka niloloko siya ng lalaking iyon. Kinabukasan, humingi ako ng 1 linggong bakasyon sa aking boss. Nagulat siya dahil bihira akong magbakasyon. Kailangan ko lang pumunta sa Pilipinas para sa isang pampamilyang usapin. Pilipinas? May pamilya ka ba roon? Ang kapatid ko po ay ikakasal doon. At kailangan kong alamin ang sitwasyon. Sa wakas, naintindihan ng aking boss. Sa katunayan, marami rin kaming trabaho sa aming kumpanya na may kinalaman sa Pilipinas. Ilang beses na akong humawak ng mga kaso na may kinalaman sa mga malalaking korporasyon sa Pilipinas. Sige, ayusin mo ang dapat ayusin. Pero Emma, sana minsan ay bigyan mo rin ng pansin ang ibang bagay maliban sa trabaho. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa trabaho. Medyo naapektuhan ako sa sinabi ng aking boss, ngunit mas mahalaga ang kapatid ko sa sandaling iyon. Habang binibili ko ang tiket papuntang Pilipinas, sigurado ako na makukumbinsi ko si Sarah na sumama sa akin pabalik sa New York sa loob ng ilang araw. Gaano man kaunlad ang Pilipinas, hindi ko inakalang ito ang lugar kung saan isusuko ng kapatid ko ang kanyang matatag na buhay sa Amerika. Nang sabihin ko sa aming mga magulang na pupunta ako sa Pilipinas, nag-aalala ang aking ina. Emma, paano kung maging katulad ka rin nila? Ganyan din ang nangyari kay Olivia. Tama siya. 5 taon na ang nakalipas. Ang panganay naming kapatid na si Olivia ay nagpakasal din sa isang Pilipino at lumipat sa Pilipinas. Tutol kaming lahat noon, ngunit hindi nagpatinag si Olivia. Sa huli, tinalikuran niya ang aming pagtutol at lumipad patungong Pilipinas. Huwag po kayong mag-alala ma, iba po ako sa kanila. Hinding-hindi po mangyayari iyon. Ako po ang taong lohikal mag-isip. Kung iisipin ko ngayon, nakakatawa ang sobrang kumpiyansa kong iyon, talagang hindi mo mahuhulaan ang takbo ng buhay. Bago ang aking flight, nagsaliksik ako tungkol sa Pilipinas sa internet, ekonomiya, kultura, sistemang panlipunan, at iba pa. Gusto kong maghanda ng mga lohikal na argumento na batay sa mga datos para makumbinsi ang aking kapatid. Ngunit hindi ko alam noon na ang pinakamalaking pagbabago sa aking buhay ay naghihintay sa akin at na ang damdaming tinatawag na pag-ibig ay kayang gibain ang lahat ng lohika. Gabi bago ako umalis, ikinuwento muli ng aming mga magulang ang buong detalye tungkol kay Olivia. Ito ang unang pagkakataon na talagang napakinggan ko ito. Noong mga panahong iyon, abala ako sa paghahanda para sa law school exams kaya hindi ko gaanong napansin ang mga nangyayari sa pamilya. Mula high school, hindi siya nawala sa pagiging top 1 ng klase at halos perpekto ang kanyang SAT score. Maaga siyang nagtapos sa Harvard Law School at kumukuha ng kanyang doctorate sa International Law sa Northwestern University sa Chicago. Katulad ko, si Olivia ay isang taong planado. Mula pa noong unang taon niya sa kolehiyo, malinaw na sa kanya ang kanyang career path. Pinamahalaan niya ang kanyang mga internship at markaayon dito. Ganoon din sa kanyang buhay pag-ibig. Nakipag-date siya sa mga kapwa law student o mga abogado na, ngunit mas tinitingnan niya ito bilang isang extension ng networking kaysa isang seryosong relasyon. Ang pagkikita nila ng Pilipinong si Miguel ay isang purong pagkakataon. Nangyari ito sa Regenstein Library sa campus ng Northwestern University. Hirap si Olivia na abutin ng isang aklat sa mataas na estante ng isang matangkad na lalaking Asyano ang kusang tumulong sa kanya. Iyon ang kanilang unang pagkikita. Ngunit hindi doon nagtapos. Kinabukasan, nakita ni Miguel si Olivia na nag-aaral sa parehong lugar at oras. Inabutan niya ito ng isang tasa ng kape mula sa isang sikat na coffee shop sa downtown Chicago. Ako po yung tumulong sa inyo sa libro kahapon.
mukhang pagod na pagod po kayo sa pag-aaral hanggang gabi. Noong una, inakala ni Olivia na mabait lang talaga siya. Karaniwan naman ang ganoong kabaitan sa mga unibersidad sa Amerika. Ngunit hindi doon natapos ang pagiging maalalahanin ni Miguel. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng trangkaso si Olivia at hindi nakapasok sa library sa loob ng 3 araw. Si Miguel ay nagtipon ng mga lecture notes at assignments na na-miss niya at dinala ang mga ito sa kanyang dormitoryo malapit sa Lincoln Park. At hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang mga kaibigang Pilipino, dala ang mainit na arroz caldo at salabat, ginger tea, na sila mismo ang nagluto. Para sa aming lumaki sa Amerika, ito ay isang bagay na hindi namin sukat akalain. Sa kulturang Amerikano, kahit gaano pa kayo kalapit, bihira ang ganitong klasing pag-aalaga, lalo na sa pagitan ng isang lalaki at babae. Tinanong ko siya, paano mo nagawang pagkatiwalaan ang ganoong tao at isiping magpakasal sa kanya? Ang sagot niya ay talagang tumatak sa akin. Emma, nang makilala ko si Miguel, doon ko nalaman kung gaano ako kalamig na tao. Ang mga lalaking nakilala ko sa Amerika, kahit sa date, kanya-kanyang bayad. Kapag may sakit ka, bahala ka sa sarili mo. Pero si Miguel, ibang-iba. Kapag nahihirapan ako, nag-aalala siya na parang problema niya rin at sinabi niyang gusto niyang magpakilala ng formal sa ating mga magulang. Totoo nga, 1 buwan pa lang silang magkasintahan, formal nang nagpakilala si Miguel sa aming mga magulang sa pamamagitan ko. Nagmano pa siya sa kanila sa pamamagitan ng video call, isang tradisyonal na paraan ng paggalang sa Pilipinas. Nagulat ang aming mga magulang noong una, ngunit unti-unti silang napalapit sa kanya dahil sa kanyang sinseridad. Sa 16 na kaarawan ni Olivia, niregaluhan siya ni Miguel ng mga librong pang-abogasya na paborito niya. Hindi lang basta-basta libro. Ilang linggo niyang sinaliksik at pinili ang mga pinakabagong research books tungkol sa international human rights law, ang larangang kinahihiligan ni Olivia. At sa tuwing stress si Olivia sa paghahanda sa exam, tahimik siyang sumusuporta sa tabi. Dahan-dahan siyang nagdadala ng tsaa o merienda para hindi makaistorbo, at kapag pagod na si Olivia, inaaya niya itong maglakad-lakad o binibilhan ng masarap na pagkain para gumaan ang pakiramdam. Ang pinakamatinding pangyayari ay noong maaksidente si Olivia sa downtown Chicago Loop area. Nabangga siya ng isang taxi at bagamat hindi malubha, nagkaroon siya ng concussion at naospital sa Northwestern Memorial Hospital. Agad na pumunta si Miguel sa ospital nang mabalitaan ito at inalagaan siya sa loob ng 3 araw hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Nang magising si Olivia sa ospital, ang unang nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Miguel. Buong gabi siyang nagbantay sa tabi niya. Olivia, sobrang nag-alala ako. Sisiguraduhin kong hindi na ito mauulit. Mas aalagaan kita. Doon, sigurado na si Olivia. Noon ko nalaman, Emma, kaya kong ipagkatiwala ang buong buhay ko sa taong ito. Wala pa akong nakilalang lalaki na nag-alala sa akin ng ganito kasinsero. Kahit na narinig ko ang kuwento niya, may pag-aalinlangan pa rin ako. Gaano man siya kabait, may mas malalim sigurong dahilan para talikuran niya ang kanyang wika, kultura at buhay sa Amerika para manirahan sa Pilipinas. Ngunit mas nagulat ako sa idinagdag ng aming mga magulang. Ang mga magulang ni Miguel ay napakabuting tao rin. Itinuturing nilang tunay na anak si Olivia at dahan-dahan siyang tinuturuan ng kulturang Pilipino. At higit sa lahat, kitang-kita kung gaano pinapahalagahan ni Miguel si Olivia. Bago sila ikasal, tinuruan ni Miguel si Olivia ng lahat mula sa tradisyonal na kaugaliang Pilipino, sa wikang Filipino, hanggang sa pagluluto ng pagkaing Pilipino. Ipinakilala rin niya si Olivia sa mga komunidad ng mga dayuhan sa Pilipinas at humanap ng guro para sa kanya sa Filipino para mas madali siyang makapag-adjust. Tila totoo nga ang sinasabi nilang init ng isang pamilyang Pilipino, ngunit hindi ko pa rin matanggap. Gaano man kalaki ang pagmamahal mo, sapat ba itong dahilan para talikuran ang lahat ng iyong pinaghirapan at lumipat ng bansa? Ngunit ang huling sinabi ng aking ina, ang lubos na nagpagulat sa akin. Emma, nang makita ko kung gaano kasaya si Olivia sa Pilipinas, gumaan ang loob ko. Hindi ko na matandaan kung kailan ko siya huling nakitang ngumiti ng ganoon kasaya. Ang kwento naman ng pangalawa naming kapatid na si Sarah ay isang ganap na kakaibang drama.
Si Sarah ang pinakamalayang kaluluwa at pinakamalikhaing tao sa aming tatlo. Malayo siya sa pagiging planado, nabubuhay siya ayon sa kanyang inspirasyon at damdamin sa bawat sandali. Nagsimula siya sa Parsons School of Design sa New York para sa graphic design, ngunit biglang naging interesado sa art history sa ikalawang taon at lumipat sa NYU. Pagkatapos, sa ikatlong taon, nahilig siya sa photography at lumipat muli sa Art Institute of Chicago. Nakapagtapos din siya sa graphic design, ngunit pagkatapos noon ay sinubukan niya ang iba't ibang trabaho, freelance designer, coffee shop barista, at assistant sa isang maliit na gallery. Laging nag-aalala ang aming mga magulang para kay Sarah. Pinapayuhan siyang maghanap ng matatag na trabaho, ngunit iginigiit niyang hahanapin niya ang sarili niyang landas. Sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan ang kanyang paraan ng pamumuhay. Para sa akin, walang mas mapanganib kaysa sa pamumuhay ng walang plano. Kaya nang bigla siyang magdesisyong maglakbay sa Pilipinas, hindi na ako nagulat. Karaniwan na iyon para sa kanya. Sabi niya, bibisitahin niya si Olivia at mararanasan ang kulturang Pilipino. Ang orihinal na plano ay manatili ng 1 buwan at pagkatapos ay bumalik na. Gusto niyang makasama si Olivia, maranasan mismo kung anong bansa ang Pilipinas, at kumuha ng inspirasyon mula sa tradisyonal na sining at disenyo ng Pilipinas para sa kanyang mga gawa. Ngunit 1 linggo pa lang matapos siyang dumating sa Pilipinas, tumawag siya na puno ng pananabik. Olivia, nakakilala ako ng isang napaka-interesanteng tao. Ipinapakita niya sa akin ang isang ganap na kakaibang mundo. Ang taong iyon ay si Paulo. May-ari siya ng isang maliit na book cafe na tinatawag na Aklat at Kapihan sa isang eskinita sa poblasyon, Makati. Ang kanilang unang pagkikita ay parang eksena sa pelikula. Naligaw si Sarah malapit sa lugar na iyon. Hindi siya marunong mag-Filipino, hindi maintindihan ang mapa, at naubusan pa ng baterya ang kanyang telepono. Sobrang nataranta siya noon. Sa Amerika, kung maligaw ka, madali lang magtanong. Ngunit sa Pilipinas, dahil sa language barrier, hindi niya alam ang gagawin. Habang nakatayo siya sa isang eskinita na halos maiyak na, lumapit si Paulo. Miss, do you need help? Magaling mag-Ingles si Paulo, isa sa mga kabataang Pilipino na bihasa sa wika. Nang malaman niya ang sitwasyon ni Sarah, hindi lang niya itinuro ang daan, personal niya itong sinamahan hanggang sa pinakamalapit na sakayan. At para hindi na siya muling maligaw, gumuhit pa siya ng isang simpleng mapa ng mga pangunahing lugar sa poblasyon. Isinama niya rin ang lokasyon ng kanyang cafe at sinabing bumisita siya anumang oras kung kailangan niya ng tulong. Mula noon, naging madalas na bisita si Sarah sa cafe ni Paulo. Noong una, balak niya lang bumili ng kape bilang pasasalamat, ngunit nalaman niyang napaka-espesyal ng lugar. Ang aklat at kapihan ay nasa isang tahimik na eskinita, malayo sa ingay ng poblasyon, na parang isang lihim na tagpuan. Ang loob ng cafe ay puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame at malayang makakabasa ang mga customer. Ilang beses sa 1 linggo, mayroon silang mga Filipino language study groups para sa mga dayuhan, mga book discussion, at maliliit na musical performances. Higit sa lahat, maingat na inaalagaan ni Paulo ang bawat customer. Hindi lang siya basta kumukuha ng order at nagtitimpla ng kape. Tinatandaan niya ang mga gusto ng kanyang mga customer at nagre-rekomenda ng mga inumin o libro na babagay sa kanila. Tuwing hapon, pumupunta si Sarah sa cafe para magbasa, mag-drawing, at makipag-usap kay Paulo, at unti-unti silang naging malapit. Lubos na iginagalang ni Paulo ang malayang artistikong diwa ni Sarah. Kapag biglang dumating ang inspirasyon ni Sarah at nagsimula siyang mag-drawing sa kanyang sketchbook, ginagabayan siya ni Paulo sa isang tahimik na sulok para hindi maistorbo ng ibang mga customer at nagpapatugtog ng mahinang musika para makapag-focus siya. Ngunit may isang malaking pangyayari na naganap. Isang gabi, biglang nilagnat ng mataas si Sarah sa kanyang tinutuluyang guest house sa Makati at halos himatayin. Walang mas nakakatakot kaysa magkasakit ng mag-isa sa ibang bansa, lalo na kung hindi mo alam ang wika at ang sistema ng kalusugan. Sa Amerika, laging siya lang ang nag-aasikaso sa sarili niya kapag may sakit, ngunit sobrang taas ng kanyang lagnat at nanginginig ang kanyang katawan kaya hindi na siya makagalaw. Wala siyang pagpipilian kundi tawagan si Paulo. 2:00 ng madaling araw iyon sa Pilipinas. Paolo, pasensya na.
Biglang sumama ang pakiramdam ko at hindi ko alam ang gagawin. Tinanong ni Paolo ang kanyang mga sintomas sa telepono at agad na sumakay ng taxi para puntahan siya kahit hating gabi na. Dinala niya si Sarah sa emergency room ng Makati Medical Center habang nagpapatingin. Nanatili si Paolo sa kanyang tabi, nagsilbing interpreter, tumulong sa pagpuno ng mga papeles, at patuloy na pinalakas ang kanyang loob. Sa kabutihang palad, hindi ito malubha, trangkaso lang, at sinabi ng doktor na kailangan niya ng sapat na pahinga. Ngunit hindi doon natapos ang pag-aalaga ni Paulo. Sa sumunod na 3 araw, nagdala siya ng mainit na lugaw at tsaa sa guest house ni Sarah. At para hindi siya mainip, nagdala siya ng mga DVD ng mga sikat na Pilipinong pelikula at humanap ng English version ng isang Pilipinong nobela na sa tingin niya ay magugustuhan ni Sarah. Ang pinakanakakaantig ay ang sinabi ni Paulo sa kanya. Sarah, mas mahirap ang sakit ng kalooban kaysa sa sakit ng katawan. Napakalungkot magkasakit ng mag-isa sa ibang bansa. Nandito lang ako sa tabi mo. Aalagaan kita na parang pamilya. Nang marinig ni Sarah ang mga salitang iyon, naantig ang kanyang puso. Sa Amerika, kahit gaano pa kalapit ang isang kaibigan o kasintahan, bihira ang ganitong klasing pag-aalaga. Mayroong kultura ng paglalagay ng hangganan sa ngalan ng paggalang sa personal na espasyo. Mula noon, maingat na inalagaan ni Paulo si Sarah para hindi siya mahirapan sa Pilipinas. Isa-isa niyang ipinatikim sa kanya ang mga pagkaing Pilipino na babagay sa kanyang panlasa at nang malaman niyang hindi siya kumakain ng maanghang, siya mismo ang nagluto ng mga pagkaing Pilipino na angkop sa panlasa ng mga dayuhan. Maingat din niyang ipinaliwanag ang kulturang Pilipino. Hindi lang bilang isang tour guide, kundi para tunay niyang maintindihan ang damdamin at pag-iisip ng mga Pilipino. Halimbawa, ipinaliwanag niya ng dahan-dahan ang kultura ng bayanihan, ang paggalang batay sa edad, at ang mga halaga na nakasentro sa pamilya. Ang pinakakahanga-hanga ay hindi kailanman sinubukan ni Paulo na pigilan ang malayang pagkatao ni Sarah. Sa halip, hinikayat niya itong maging totoo sa sarili. Kahit na bigla siyang mag-drawing buong gabi dahil sa inspirasyon o kailanganin niya ng ilang araw para sa sarili, lahat iyon ay inintindi at sinuportahan niya. Ngunit sa mga panahong nahihirapan si Sarah, siya ang kanyang pinakamatatag na sandalan. Kapag hirap si Sarah sa kanyang mga gawa, sasamahan niya itong mag-usap buong gabi. Kapag malungkot siya, dadalhin niya ito sa mga masasayang lugar para gumaan ang kanyang pakiramdam. At kapag nalulungkot siya, yayakapin niya ito ng mahigpit para aliwin. Emma, hindi sinusubukan ni Paulo na baguhin ako. Hahayaan niya lang akong maging ako at tahimik na nagbabantay sa tabi. Pero kasabay nito, kapag pagod na ako, siya ang taong pinakamaaasahan ko. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na makakilala ng ganitong tao. Kahit na narinig ko ang kanyang mga salita, nag-aalinlangan pa rin ako. Paano niya masisigurado ang intensyon ng isang tao sa loob lamang ng ilang buwan? Tinanong ko kung hindi ba niya napagkakamalan ang pasasalamat sa pag-ibig. Ang sinabi niya noon ay tandang-tanda ko pa rin. Emma, ang sinseridad ay hindi sinasabi, ipinapakita ito sa gawa. Araw-araw, ipinapakita ni Paulo ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng maliliit na bagay. Tinatandaan niya ang mga gusto ko, nauunawaan niya ang mga pinagdadaanan ko bago ko pasabihin at nababasa niya ang aking nararamdaman kahit hindi ako nagsasalita. Hindi ba't ito ang tunay na pag-ibig? Sinabi rin niya. At Emma, kapag kasama ko si Paulo, gusto kong maging isang mas mabuting tao. Hindi dahil sinusubukan niya akong baguhin, kundi dahil sa init ng kanyang pagmamahal, gusto ko ring maging ganoong tao para sa iba. Hindi ba't ito ang tinatawag na pag-ibig? Sa totoo lang, habang pinakikinggan ko ang kapatid ko, medyo nainggit ako. Hindi ko pa kailanman naramdaman ang ganoong damdamin. Ako, na laging nag-iisip ng may kalkulasyon at nagpapasya batay sa pakinabang, maiintindihan ko ba ang ganoong kadalisay na damdamin? Sa wakas, dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Pagkababa ko sa eroplano matapos ang 15 oras na biyahe, ang Pilipinas na nakita ko ay malayong malayo sa aking inaasahan. Una sa lahat, ang airport mismo ay napakaganda at moderno. Kung ikukumpara sa JFK o LaGuardia sa New York,
Hindi ito pahuhuli sa katunayan, mas malinis at mas organisado pa nga. Mataas ang kisame at may natural na liwanag, kaya hindi masikip ang pakiramdam at ang sahig ay sobrang kintab. Nagulat din ako sa immigration. Ang mga empleyado ay napakabait. Nang bumati ako sa wikang Filipino, sumagot ang opisyal sa Ingles, "Welcome to the Philippines. We hope you enjoy your stay." Ito ay isang init na hindi ko naranasan sa mga airport sa Amerika. Nakita ko ang isang dayuhang turista na nalilito sa baggage claim area at isang empleyado ng airport ang kusang lumapit at nagtanong sa Ingles, "Ma'am, do you need any help?" Tinulungan niya ang turista na alamin kung saan ito pupunta at personal pa siyang sinamahan sa terminal ng transportasyon. Ang ganitong kabaitan ay hindi mukhang pilit na serbisyo, kundi isang natural na ugali. Naghihintay si Paolo para sunduin ako. Mas maganda ang kanyang itsura sa personal kaysa sa mga litrato. Hindi siya gaanong matangkad, ngunit mayroon siyang malinis at mainit na aura. At sa tabi niya ay si Juan Carlos o JC. Si JC ay kabaligtaran ni Paulo. Matangkad, malapad ang balikat, isang tipikal na pangangatawan ng lalaking Pilipino. Sa unang tingin, mukha siyang tahimik at seryoso, ngunit nang lumapit ako, magalang siyang yumuko at ngumiti ng malaki. "Hello, Miss Emma. Ang layo ng biyahe ninyo. Pagod na pagod po siguro kayo. Ilang araw nang sabik na sabik si Sarah sa pagdating ninyo." Malalim at kalmado ang kanyang boses na nagbibigay ng pakiramdam ng tiwala. Kinuha ni Paulo ang dalawa kong mabibigat na maleta at sinabing, "Gusto sana kayong sunduin ni Sarah dito sa airport pero pinigilan namin siya. Naisip namin na mas maganda kung magkikita kayong magkapatid sa isang komportableng lugar kaysa sa isang magulong lugar tulad ng airport." Napahanga ako sa ganitong pag-iisip. Hindi lang sila basta sumundo. Isinaalang-alang pa nila ang aming damdamin para lumikha ng pinakamagandang sitwasyon. Ang mga expressway ay maayos at ang mga gusali sa paligid ay malinis at organisado. Hindi tulad ng daan palabas ng airport sa New York, halos wala akong nakitang mga lumang gusali o maruruming lugar. Sa loob ng kotse, nagulat ako nang magpakita ng interes si JC sa akin. "Miss Emma, I heard you're an international lawyer. Are you by any chance interested in the Philippine legal system?" Nagulat ako. Malinaw na nalaman niya ang tungkol sa aking propesyon mula kay Paulo o Sara at naghanda pa ng paksang pag-uusapan. Ang ganitong pag-aalaga ay isang bagay na bihira kong maranasan sa Amerika. Yes, I primarily handle international contract law and trade disputes. I'm curious about the Philippine legal system as well. If that's the case, when you have time, I can show you around the Supreme Court in Manila. I also have friends from law school who are now lawyers. You might find it interesting to hear about the legal scene in the Philippines. Ngumiti si Paulo at idinagdag, "Ganyan po talaga si Kuya JC. Kapag may nakikilala siyang bagong tao, masipag siyang nag-aaral tungkol sa mga interes nito. Mayroon siyang malalim na malasakit sa mga tao." Ang tanawin ng gabi habang papunta kami sa lungsod ay napakaganda. Ang mga kumikinang na ilaw sa magkabilang gilid ng expressway, ang mga tulay na tumatawid sa Pasig River, at ang mga matatayog na gusali sa malayo. Iba ang alindog nito kumpara sa skyline ng New York. Ang tanawin habang tinatahak namin ang skyway ay kahanga-hanga. Ang mga ilaw mula sa mga residential complex sa ibaba ay kumikinang na parang mga bituin, at ang mga sasakyan ay dumadaloy ng maayos na lumilikha ng isang kamangha-manghang tanawin. Ngunit ang pinakatumatak sa akin ay hindi ang malalaking tanawin, kundi ang maliliit na bagay. Ang mga taong sumusunod sa mga traffic light, ang mga taong pumipila sa mga bus stop, at ang mga kabataang tumutulong sa mga matatanda o sa mga may mabibigat na dala sa mga pasukan ng MRT. Ang isa pang nakakagulat ay kung gaano kalinis ang mga kalsada, lalo na sa business districts. Mahirap makahanap ng mga basura na nagkalat o mga pader na puno ng graffiti tulad ng sa mga kalye ng New York. Maging ang mga banyo sa mga mall ay napakalinis. Ito ay ibang-iba sa individualistikong kultura na aking kinasanayan sa Amerika. Tila natural na sa mga tao ang maging maalalahanin at mag-alaga sa isa't isa. At ang pag-aalaga na ito ay hindi pilit, kundi kusang loob.
Nang tanungin ako ni JC kung ano ang aking unang impresyon sa Pilipinas, sumagot ako ng tapat. It's much more modern and clean than I expected. And the people are incredibly kind. Ngumiti si Paulo at sinabi, ang mga Pilipino po ay likas na mapagmahal, lalo na sa mga bisitang galing sa ibang bansa. Sigurado po ako na sa mga susunod na araw, mas mararamdaman ninyo ang init ng pagtanggap ng mga Pilipino. Tama nga siya. Sa mga sumunod na araw, ang kabaitan at init na ipinakita ng mga Pilipino ay ganap na nagpabago sa lahat ng aking mga cultural stereotypes. Nagkita kami ni Sara sa cafe ni Paulo, Aklat at Kapihan, sa poblasyon, Makati. Ang cafe, na nasa isang tahimik na eskinita, ay isang napakaginhawa at espesyal na lugar. Pagbukas ko ng pinto, tumakbo si Sara papalapit sa akin na may malaking ngiti. Emma, dumating ka nga. Namiss kita. Nang makita ko siya, nagulat ako. Ito ang pinakamasaya at pinakarelax na bersyon niya na nakita ko. Sa New York, palagi siyang mukhang nagmamadali at balisa, ngunit ngayon, mukha siyang payapang-payapa. Ang cafe ni Paulo ay mas maganda pa kaysa sa inaasahan ko. Mga libro mula sa sahig hanggang kisame, mainit na ilaw, at mahinang jazz music. Para itong isang romantikong lugar mula sa isang pelikula. Ang mga taong nakaupo, nagbabasa o nagtatrabaho sa kanilang mga laptop ay mukhang napakapayapa. Miss Emma, it's a pleasure to finally meet you. What would you like to drink? Would you like an Americano? Or we also have some local Filipino coffee from the mountains. Malugod akong tinanggap ni Paolo. Habang nag-iisip ako ng o-orderin, maingat na nagmungkahi si JC. Miss Emma must be tired from the long flight. How about some herbal tea? Something like lavender or chamomile tea can help relieve fatigue and relax the mind. Isang napakamaalalahaning kilos. Hindi pa niya alam kung ano ang gusto ko, ngunit inuna niya ang aking kalagayan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pasasalamat. Kinabukasan, nag-alok si JC na ipasyal ako sa Maynila. Noong una, ang intensyon ko ay maghanap ng mga kapintasan sa Pilipinas para makumbinsi si Sara, ngunit sa bawat lugar na pinupuntahan namin, kabaligtaran ang aking nararanasan. Ang una naming pinuntahan ay isang rooftop bar sa Bonifacio Global City, BGC. Habang tanaw ang buong Metro Manila, ang tanawin ay napakaganda. Ang skyline ng Maynila sa paglubog ng araw ay may ibang alindog kumpara sa gabi ng New York. Habang pinapanood namin ang tanawin, biglang lumamig ang hangin. Nang simulan kong kuskusin ang aking mga braso, agad na hinubad ni JC ang kanyang jacket at ipinatong sa aking mga balikat. Are you cold? I'm fine. You can wear this. You shouldn't catch a cold. Ito ay isang pag-aalaga na hindi ko pa naranasan sa Amerika. Hindi kami nagde-date at kakakilala pa lang namin. Ngunit ganito siya kanatural na maalaga at hindi ito nakakailang. Natural na natural. Kinabukasan, nag-shopping kami sa Greenbelt sa Makati. Kahanga-hanga ang kasiglahan ng lugar, ngunit mas kahanga-hanga ang mga taong nakilala ko roon. Nakita namin ang isang lola na naliligaw. Hawak niya ang isang piraso ng papel na may address at hindi niya alam kung saan pupunta. Walang pag-aalinlangan, nilapitan siya ni JC. Lola, saan po kayo papunta? Ituturo ko po sa inyo ang daan. Papunta pala ang lola, malapit sa isang istasyon ng LRT. Hindi lang itinuro ni JC ang daan, binuhat pa niya ang mabibigat na dala ng lola at sinamahan siya hanggang sa istasyon. Ipinaliwanag pa niya kung paano sumakay at isinulat ang kanyang numero ng telepono para sa anumang emergency. Lubos akong naantig sa nakita ko. Ang ganitong natural na kabaitan ay hindi lang basta pagiging magalang, tila ito ay nagmumula sa puso. Sa Amerika, bihira kang makakita ng ganitong pagtulong dahil sa paggalang sa personal na espasyo. Nang gabing iyon, isa pang insidente ang nangyari. Biglang sumakit ng matindi ang tiyan ni Sara at namutla siya. Nataranta ako at hindi ko alam ang gagawin, ngunit si Paulo ay kalmado at agad na inalam ang sitwasyon. Matapos suriin ang mga sintomas ni Sara, agad siyang tumawag ng taxi at dinala siya sa ospital sa Makati. Sa emergency room, nanatili siya sa tabi ni Sara, nagsilbing interpreter, tumulong sa mga papeles, at hinawakan ang kanyang kamay para pawiin ang kanyang kaba. Ang sistema ng kalusugan sa Pilipinas ay kahanga-hanga rin.
Hindi gaanong katagal ang paghihintay sa ER at profesional ang mga medical staff. Sa kabutihang palad, acute gastritis lang ito at hindi malubha. Ngunit kailangan niya ng sapat na pahinga at pagbabago sa dieta. Pagkalabas sa ospital, nagpatuloy ang pag-aalaga ni Paulo. Sa sumunod na 3 araw, araw-araw siyang nagdadala ng mainit na lugaw sa tinutuluyan ni Sarah. Hindi lang basta lugaw, ito ay maingat na inihanda na may mga sangkap na madaling tunawin. Nagdala rin siya ng mga DVD ng mga nakakatuwang Pilipinong pelikula para hindi siya mainip at isang English translation ng isang Pilipinong nobela na sa tingin niya ay magugustuhan ni Sarah. Nagdala pa siya ng herbal tea na siya mismo ang nagblend. Habang pinapanood ko iyon, doon ko nalaman ang dedikasyon at responsibilidad ng mga lalaking Pilipino ay nasa ibang antas. Sa Amerika, kailangan mong maging magkasintahan ng ilang taon para makakita ng ganitong dedikasyon, ngunit ilang buwan pa lang magkakilala sina Paolo at Sarah. Masigasig niyang ipinapaliwanag ang mga bagay na gusto kong malaman tungkol sa Pilipinas, nagsasaliksik ng mga lugar na sa tingin niya ay magugustuhan ko at nagrerekomenda ng mga pagkaing sa tingin niya ay babagay sa akin. Isang araw, dinala niya ako sa Salcedo Saturday Market sa Makati. Noong una, inakala kong maingay at magulo ang isang palengke, ngunit ito ay masigla at masaya. Ang pinakatumatak sa akin ay ang nangyari sa isang tindahan ng taho na pag-aari ng isang lola. Nang umorder kami, napansin ng lola na dayuhan ako at sinabing hindi niya masyadong tatamisan. Bukod sa taho, binigyan pa niya kami ng libreng turon at sinabing, "Enjoy your Filipino food." Nang magpasalamat ako sa Filipino, tuwang-tuwa ang lola at tinanong kung nagustuhan ko ang Pilipinas at kung kailan ako babalik. Naantig ako sa mainit na ngiti at sinserong interes ng lola. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, tinanong ako ni JC, "Miss Emma, your impression of the Philippines is quite different from what you initially thought, isn't it?" "Yes, very different. I never imagined people would be this warm and kind. Filipinos are known for being affectionate. We value family and friends deeply, and we can't just ignore someone in need. I think that's one of the charms of the Philippines." Habang pinakikinggan ko si JC, unti-unting gumuho ang aking mga prejudice tungkol sa Pilipinas. Inakala ko na ang Pilipinas ay isang bansang maunlad sa ekonomiya ngunit konserbatibo at sarado pa rin. Ngunit sa aking pagdating, nalaman kong iba pala. Ang mga Pilipino ay bukas ang isip ngunit mapagmahal, moderno ngunit pinapahalagahan ang tradisyonal na mga halaga. At higit sa lahat, naramdaman ko kung gaano nila pinapahalagahan ang mga relasyon. Habang mas marami kaming oras na magkasama ni JC, lalo akong nalilito. Ang mga damdaming taliwas sa aking lohikal at planadong buhay ay nagsimulang sumibol sa aking puso. Ang bawat araw na kasama ko si JC ay napaka-natural at komportable. Sa umaga, paglabas ko ng hotel, naghihintay na siya sa lobby, handa na ang plano para sa araw na iyon. "Why are you eating so fast?" You might choke. Eat slowly. Sa isang tradisyonal na Filipino restaurant sa Makati, palagi niyang pinapansin ang bilis ng aking pagkain. Sa Amerika, ang mabilis na pagkain ay senyales ng kahusayan, ngunit para kay JC, mas mahalaga ang kalusugan. "You walked a lot today. Aren't your feet sore? There's a good foot massage place nearby. Would you like to check it out?" Matapos naming libutin ang Intramuros, National Museum, at Binondo, palagi niyang inuuna ang aking kalagayan. At kapag mukha akong pagod, siya ang unang nagsasabing magpahinga na kami. "Your shoulders look a bit stiff. Are you okay? Is something stressing you out?" Siya ang unang nakakapansin ng aking pagod o stress na hindi ko man lang namamalayan. Buong buhay ko, mag-isa kong hinarap ang lahat. Bilang isang abogado sa New York, gaano man kahirap, bihira akong umasa o humingi ng tulong. Para sa akin, ang pag-asa sa iba ay isang kahinaan. Ngunit kasama si JC, ngayon ko lang nalaman kung gaano pala kaginhawa at kainit ang pakiramdam na mayroon kang masasandalan. Pansamantala akong nakalaya mula sa bigat ng pagiging perpekto at pagpaplano ng lahat. Nagtatrabaho si JC bilang isang project manager sa isang IT consulting firm
na Digital Solutions Philippines malapit sa BGC na tumutulong sa mga malalaking kumpanya sa kanilang digital transformation. Isang profesional na trabaho at halatang ipinagmamalaki niya ito. Ngunit kahit sa pag-uusap tungkol sa trabaho, palagi niya akong isinasaalang-alang. Ang mga teknikal na detalye ay ipinapaliwanag niya ng simple at nagtatanong siya tungkol sa mga legal na issue sa IT na sa tingin niya ay interesado ako. Miss Emma, it seems international lawyers like you work a lot with IT companies these days. Which areas are the most complex and challenging? We always have to consider the legal aspects in our work, and I'd love to hear an expert's opinion. Sa aming mga pag-uusap, nalaman kong si JC ay hindi lang basta mabait, kundi matalino at maalalahanin din. At ang kanyang interes sa akin ay hindi lang basta kuryosidad, kundi isang tunay na damdamin. Isang gabi, naglakad-lakad kami sa Ayala Triangle Gardens. Napakaganda ng mga ilaw sa gabi at doon, dahan-dahang nagsalita si JC. Observing you, Emma, I feel like you always try to handle everything on your own. Of course, that independent and strong side of you is admirable, but I think it's okay to lean on someone sometimes. Sa sandaling marinig ko iyon, biglang tumulo ang aking mga luha. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Bigla na lang akong naantig at napaluha. Buong buhay ko, pinilit kong maging malakas, na kaya kong mabuhay mag-isa. Iniisip kong hindi ko dapat ipakita ang kahinaan, na hindi ako dapat umasa sa iba. Ngunit sa harap ni JC, ngayon ko lang naramdaman na hindi ko kailangang gawin iyon. Don't cry. It's okay. I'm here for you. Mahinang bulong ni JC habang dahan-dahan niyang inakbayan ang aking mga balikat. Sa sandaling iyon, sigurado na ako. Sa harap ng taong ito, okay lang na hindi ako perpekto, na pwede akong magpakita ng kahinaan paminsan-minsan. Nang gabing iyon, pabalik sa aking hotel sa Makati, nag-isip ako ng malalim. Kailangan kong aminin na ako, na dumating para kumbinsihin ang aking mga kapatid ay nahuhulog na rin. Ngunit kasabay nito, natatakot ako. Natatakot ako sa ideya na talikuran ang lahat ng aking pinaghirapan ng aking karera sa New York, ang aking matatag na buhay, ang aking planadong hinaharap para sa isang ganap na bagong pagpipilian. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang isiping maghihiwalay kami ni JC. Isang linggo pa lang kaming magkasama, ngunit hindi ko na kayang isipin ang buhay ko nang wala siya. Kinabukasan, nakatanggap ako ng text mula kay JC. I was worried about you crying last night. Are you okay? Let's go somewhere more relaxing today to talk. Habang binabasa ko ang text, doon ko nalaman, ito ang tunay na pag-aalaga, ang tunay na interes. Hindi siya nag-aalok ng solusyon o payo, kundi nagsasabing nandyan lang siya, na iniintindi at tinatanggap niya ang aking nararamdaman. Nang araw na iyon, dinala ako ni JC sa Pinto Art Museum sa Antipolo. Habang naglalakad kami sa malawak na hardin, sa unang pagkakataon, inamin ko ang tunay kong nararamdaman. JC, I've lived my life not believing in love. I thought everything had to be calculated logically and judged rationally. But what about now? I don't know now. I'm confused because I'm not sure how my heart is changing or what I really want. Tahimik na pinakinggan ni JC ang aking pag-amin. At sinabi niya, Emma, you don't have to rush your decision. The heart doesn't decide in a day or two. Take your time, think about it, and find what you truly want. I can wait. Isang linggo na ako sa Pilipinas at hindi ko pa rin makumbinsi ang aking mga kapatid. Sa halip, ako pa ang nahuhulog. Napansin ito ng aming mga magulang kaya nagpasya silang pumunta mismo sa Pilipinas. Emma, naririnig ko sa boses mo na nagbago ka na. Hindi na nga namin kaya ang dalawa. Ngayon, pati ba naman ikaw? Naintindihan ko ang nararamdaman ng aking mga magulang sa nag-aalalang boses ng aking ina. Kung lahat ng tatlong anak nila ay mapupunta sa Pilipinas, natural lang na mag-alala sila. Darating sila sa susunod na linggo. Sabi nila, personal nilang titingnan ang sitwasyon para malaman kung ano ang bumihag sa kanilang mga anak. Kinakabahan ako sa araw ng kanilang pagdating. Malaki ang prejudice ng aking mga magulang sa Pilipinas. At ang aking ama ay may konserbatibong pananaw sa kulturang Asyano. Ngunit mula pa lang sa airport, iba na ang kanilang reaksyon. This is the Philippine airport.
It's much cleaner and more modern than JFK in New York. Namangha ang aking ama habang tinitingnan ang paligid. Para sa kanilang henerasyon, ang Pilipinas ay isang bansang may mga sugat pa rin ng kahirapan. Ngunit ang kanilang nakita ay ibang-iba. Sinalubong kami ni na Miguel, Paulo, at JC. At lahat sila ay magalang na bumati sa aking mga magulang. Lalo silang humanga nang makita ang tradisyonal na pagmamano. Hello, thank you so much for taking good care of our daughters. Medyo formal na sabi ng aking ina. Sumagot si Miguel, we should be the ones thanking you, tita, for raising such wonderful daughters. And thank you for coming all this way. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ng aking ina sa magalang at sinserong bati ni Miguel. Lubos na humanga ang aking mga magulang sa kaugaliang Pilipino, lalo na nang kinuha ni JC ang kanilang mabibigat na maleta at sinabing, hindi po dapat nagbubuhat ng mabigat ang mga nakakatanda. Habang papunta kami sa hotel sa BGC, mahinang sinabi ng aking ina, those young men are so polite, so different from the youth in America. You can see the respect for elders is ingrained in them. Sumang-ayon ng aking ama. Their attitude towards us is very courteous. Kinabukasan, mas nakakaantig na pangyayari ang naganap nang bisitahin namin ang mga magulang ni Miguel sa kanilang bahay sa isang subdivision sa Alabang. Naranasan namin mismo ang init ng isang tradisyonal na pamilyang Pilipino. 3 araw daw naghanda ang ina ni Miguel para sa aming pagdating. Nagluto siya ng iba't ibang tradisyonal na pagkaing Pilipino at ang kanyang pagsisikap ay kahanga-hanga. Welcome! Welcome! You must be so tired from your long journey from America. Ramdam ang sinseridad sa paraan ng pagbati ng ina ni Miguel habang hawak ang mga kamay ng aking mga magulang. Kahit hindi sila nagkakaintindihan sa wika, nagkakaintindihan ang kanilang mga puso. Ang hapagkainan ay puno ng iba't ibang pagkain, kare-kare, adobo, sinigang, iba't ibang gulay, at lechon na espesyal na inihanda. Tinanong daw ng ina ni Miguel si Olivia kung ano ang mga paboritong pagkaing Pilipino ng mga Amerikano. We are so sorry for all this trouble. You've gone to such great lengths, sabi ng aking mga magulang. Ngumiti ang ama ni Miguel at sinabi, we are family now, what's the trouble? Please, take good care of our Olivia. And we are so happy to have a new family in America. Naluha ang aking ina nang marinig iyon. Hindi pa sila opisyal na kasal, ngunit pamilya na ang turing sa kanila. Habang kumakain, buong pagmamalaking ikinuwento ng mga magulang ni Miguel kung gaano kahusay mag-adjust si Olivia sa buhay sa Pilipinas, kung gaano na siya kagaling mag-Filipino at magluto ng pagkaing Pilipino. At higit sa lahat, ramdam sa bawat salita nila kung gaano nila kamahal si Olivia na parang tunay na anak. Ang pinakamatinding sandali ay nangyari sa Mall of Asia. Dinala namin ang aming mga magulang doon at doon nila naranasan ang isang bagay na hindi malilimutan. Sa sobrang laki at gulo ng mall, naligaw ang aking ina. Habang tumitingin kami sa ibang tindahan, nagpaalam siyang mag-CR, ngunit hindi na niya mahanap ang daan pabalik. Hindi siya marunong mag-Filipino at hindi makabasa ng mga karatula. Ngunit isang security guard ang nakapansin sa kanyang pagkalito at agad na lumapit. Ma'am, are you lost? Hindi marunong mag-Ingles nang diretso ang guwardiya, ngunit naintindihan niyang dayuhan ang aking ina at kailangan ng tulong. Ginamit niya ang mga senyas para dalhin ang aking ina sa isang upuan at binigyan siya ng isang bote ng tubig. Hinintay niya kami kasama ang aking ina. Kahit hindi sila nagkakaintindihan, patuloy na ngumingiti at nagsasalita ang guwardiya na sinisiguradong darating din ang kanyang pamilya. Nang mahanap namin siya, nakaupo siya kasama ang guwardiya. Kahit hindi sila nag-uusap, mukha silang komportable. Lubos na naantig ang aking ama. I've lived in America for decades, but I've never seen a stranger treated with such warmth. They treat you like real family. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng mahabang pag-uusap. Naramdaman kong ganap nang nagbago ang pananaw ng aking mga magulang sa Pilipinas. Isang linggo, matapos dumating ang aking mga magulang, idinaos ang kasal ni Sarah. Ang lugar ay sa isang magandang hardin sa loob ng Intramuros, isang espesyal na lugar na inihanda ni Paolo. Inihanda ni Paolo
ang lahat para maranasan ni Sarah ang parehong tradisyonal at modernong kasal. Sa umaga, isinuot niya ang isang modernong Filipiniana gown at sa hapon, isang Western-style wedding dress. Napakaganda ni Sarah sa kanyang Filipiniana at si Paulo sa kanyang eleganteng barong Tagalog ay napakakisig. Ramdam sa kanilang mga tingin ang tunay na pagmamahalan. Ang seremonya ay puno ng kahulugan habang nagpapalitan sila ng mga panata. Ramdam ang kanilang pangako sa isa't isa. Namangha ang aking mga magulang sa seremonya, lalo na nang yumuko si Paulo nang may paggalang sa kanila. To think this kind of respect still exists today. What a wonderful tradition. Sabi ng aking ama, ang reception ay ginanap sa isang hotel sa Maynila. Muli, nagpakita ng ibang ganda si Sarah sa kanyang wedding dress. Ang mga bisita ay kahanga-hanga rin. Dumating ang mga kaibigan at pamilya ni Paulo at maging ang mga taong nakilala ni Sarah sa Pilipinas. Lahat sila ay buong pusong nagdiwang para sa kanila. Dumating din ang mga regular na customer ng cafe ni Paulo at ramdam kung gaano nila kamahal si Sarah. Doon ko nakita kung gaano karaming tao ang nagmamahal sa kapatid ko sa Pilipinas. Matapos ang kasal, habang nagaganap ang reception, dahan-dahang lumapit si JC sa akin. Emma, can we talk for a moment? Lumabas kami sa isang tahimik na hardin ng hotel. Tanaw ang skyline ng Maynila. Emma, watching this happy wedding made me realize something for sure. There's nothing more precious than being with the person you love. Dahan-dahang nagsimula si JC. Meeting you has completely changed my life. I can no longer imagine my future without you. Kumabog ang dibdib ko sa kanyang sinserong pag-amin. Will you start a new life with me here in the Philippines? If you want, I can also move to America and live with you. What's important is not the place, but being together. Sa sandaling marinig ko iyon, alam kong hindi ko na kailangang mag-alinlangan pa. Lahat ng aking pagkalito at alinlangan sa mga nakaraang linggo ay biglang naglaho. JC, I feel the same way. What I truly want is to be with you. And I want to start a new beginning here in the Philippines. Isang malaking ngiti ang lumitaw sa mukha ni JC nang marinig niya ang aking sagot. At niyakap niya ako ng mahigpit. Really? You'll really be with me? Yes, JC. I now know what love is. And I know where my happiness lies. Nang gabing iyon, sa isang family gathering, opisyal kong inihayag ang aking desisyon. I've decided to live in the Philippines. And I'm going to marry JC. Nagulat ako sa reaksyon ng aking mga magulang. Ngumiti ang aking ina at sinabi, I knew it. All three of you have the same look in your eyes. The look of someone who has found true love. Sumang-ayon ang aking ama, Emma, that's a wonderful choice. It seems you found true love. And with these people in this country, I know you will all be happy. Gumaan ang pakiramdam ko matapos makuha ang kanilang basbas. Ang pagkakasala na nararamdaman ko sa pag-iwan sa pamilya ay nawala dahil sa kanilang pag-unawa. Sa proseso ng paghahanda sa kasal, mas lalo kong naramdaman ang init ng kulturang Pilipino. Nag-alala raw ang mga magulang ni JC noong una, ngunit nang makilala nila ako, ganap na silang bumukas. Emma, Iha, thank you for being our daughter-in-law. JC has become so much brighter since he met you. Itinuring ako ng ina ni JC na parang tunay na anak at tinuruan ako ng lahat mula sa tradisyonal na kaugalian hanggang sa pagluluto. Filipino might be difficult, but you can learn it slowly. Higit sa lahat, naramdaman ko na ang kasal sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa dalawang tao, kundi sa pagsasama ng dalawang pamilya. Ang aking kasal ay idinaos 2 buwan matapos ang kasal ni Sarah sa parehong lugar. Katulad niya, naranasan ko rin ang parehong tradisyonal at modernong kasal. Lubos na naantig ang aking mga magulang nang makita ako sa aking Filipiniana. I never knew Emma could be this beautiful. The Filipiniana suits you so well. Naluha ang aking ina. Matapos ang aming 3 kasal, sinabi ng aming mga magulang, it feels like the Philippines is our second home now. Seeing you all so happy here puts our hearts at ease. At totoo nga, binisita kami ng aming mga magulang tuwing 3 buwan para makasama ang kanilang mga apo. At sa bawat pagbisita, sinasabi nilang mas lalo nilang minamahal ang Pilipinas at ang init ng mga tao rito. Ngayon,
Nagtatrabaho ako bilang isang international lawyer sa isang law firm sa BGC na humahawak sa mga kaso sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at napakasaya ko. Ang bahay na binuo namin ni JC sa isang kondo sa BGC ay perpekto. Ang tanawin mula sa aming balkonahe ay napakaganda. Si Olivia, ang panganay, ay nakatira sa Alabang kasama si Miguel at ang kanilang dalawang anak at nagtatrabaho bilang isang English teacher sa isang international school. Ang kanyang mga anak ay lumalaking bihasa sa parehong Filipino at Ingles. Si Sarah, ang pangalawa, ay patuloy na nagpapatakbo ng aklat at kapihan sa poblasyon. Kasama si Paulo, namumuhay ng malaya at malikhain ang aming pagkikita sa Pilipinas. Ay tila isang tadhana, bagamat mayroon kaming iba't ibang personalidad, lahat kami ay natagpuan ang tunay na pag-ibig at kaligayahan dito. Ang dedikasyon, responsibilidad, at sinserong pagmamahal ng mga lalaking Pilipino sa kanilang pamilya ang naging pinakamalaking regalo sa aming buhay. Salamat sa Pilipinas sa pagtuturo sa amin ng tunay na pag-ibig, isang pag-ibig na nararamdaman ng puso, hindi kinakalkula ng isip. Ngayon, kami ay bahagi na ng Pilipinas at gusto naming ipasa ang mainit na kulturang ito sa susunod na henerasyon. Ang aming mga anak ay lumalaki sa ilalim ng pagmamahal ng kanilang mga lolo at lola, nararanasan ang parehong tradisyon at modernong pag-unlad ng Pilipinas. Minsan, tinatanong ako ng aking mga kaibigan sa New York, how could you give up everything to live in the Philippines? Lagi kong sinasagot, when you meet true love, borders, language, and culture don't matter. What matters is the sincere love and care for each other, and the feeling of true happiness when you are together. Ang Pilipinas ay hindi lang isang lugar kung saan kami nakatira. Ito ang aming tahanan kung saan namin natagpuan ang tunay na pamilya at pag-ibig. Lubos kaming nagpapasalamat sa init ng mga taong nakilala namin dito sa magandang kultura at higit sa lahat sa tunay na pag-ibig na aming naranasan. Patuloy kaming lilikha ng mas marami pang masasayang alaala dito at sana ang aming kuwento ng pag-ibig ay magbigay ng pag-asa at pananampalataya sa iba. Kumusta ang kwento natin ngayon? Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at iset ang notification para sa mas marami pang kuwento.